Gising po tayo, imulat po natin ang ating mga mata, mga kababayan. Nabisto na ba ang bagong PCO Undersecretary at ang ebidensya daw ng kandidato ng China, si VP Sara? Sa lahat ng eskandalong lumabas nitong mga nakaraang taon, isa ito sa pinaka-shocking. Pero bago natin pag-usapan ang buong detalye, tanungin mo muna ang sarili mo kung may ebidensya ng foreign influence sa isang mataas na opisyal ng bansa. Ano ang gagawin mo? Mukhang imposible. Pero ayon kay Atty. Claire Castro, ang bagong undersecretary ng PCO, may malakas na ebidensya daw na sumusuporta sa teoryang ito. Kaya huwag kang bibitiw dahil sa uli baka hindi mo namamalayang na isa na tayong lahat. Ating pag-usapan ang nakakagulat na pagtuklas ng isang UST student. Today is February 23, 2025 at pag-aaralan natin kung bakit nasasabing itong si VP Sara ay kandidato ng China. May nag-research kasi, may nag-aral kung bakit itong si VP Sara ay nakikitang maaaring kandidato ng China. Isang UST, MA student, ipinakita rito o nadiskubre yung Chinese Link Influence Operations na sumusuporta kay VP Sara. Ayon sa kanyang pag-aaral, nadiskubre niya ang 107 suspicious accounts systematically publishing content supporting VP Sara Duterte while attacking President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The network is also pushing content against Manila's claim on the South China Sea. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang malalimang investigasyon ng isang Masters in Journalism student mula sa University of Santo Tomas, si Niceforo Balbetina III. Sa kanyang pag-aaral, natuklasan niya ang isang sistematikong operasyon ng Chinese Link Disinformation Networks sa X, dating Twitter. Sa una, parang ordinaryong political discourse lang ito, pero nang hukayin pa niya, 107 na kahinalang accounts ang kanyang nadiskubre. Ang account na walang ginawa kundi i-promote si Vice President Sara Duterte habang binabati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ano ang mas nakakagulat? Ang parehong network ay naglalabas ng anti-Philippine sentiments at pinapahina ang posisyon ng bansa sa usapin ng West Philippine Sea. At ito raw ang mga ebidensya na hindi mo matatawaran. Sa bawat aspeto ng investigasyon, mas lumilinaw ang koneksyon, pero ang pinaka-nakagigimbal na bahagi, una, ginamit ng Chinese Link accounts ang lumang pulveron video laban kay Marcos Jr., isang luma at misleading na clip na pilit iniuugnay sa iligal na droga. Pangalawa, strategic timing ng posts. Kapag may kontrobersya tungkol kay Duterte, biglang lumalabas ang mga attacks kay Marcos. Pangatlo, inuulit-ulit ang mga luma at recycled content, paraan ng propaganda upang patuloy na ma-implant ang mga ideya sa isip ng tao. Pang-apat, mga bot accounts mula sa ibang bansa. Maraming followers na pro-Duterte X accounts ay mula sa Spanish-speaking countries na wala namang malinaw na interes sa issue ng Pilipinas at China. At panglima, gamit ang AI-generated at stock photos, patunay ng peking identities na ginagamit sa pagpapalaganap ng impormasyon. Kaibigan, hindi ito isang ordinaryong fake news lamang. Ayon kay Felipe Salvosa II, isang journalism professor sa UST at founding editor ng Press1.ph, hindi ito basta-basta simpleng misinformation. Ang tamang termino rito ay Foreign Information Manipulation and Interference o FIMI, isang estratehikong hakbang upang baguhin ang pananaw ng mamamayan sa mga isyu may kinalaman sa pambansang seguridad. Ang mga social media network ay malakas na kasangkapan sa pagpapakalat ng disinformation, pero mas mapanganib ito kung ginagamit na ng mga banyagang bansa upang kontrolin ang narratives sa ating gobyerno, paliwanag pa ni Salvosa. Ang tanong, may connection kaya si VP Sara? Ang mga ebidensya ay malinaw, may coordinated network na lumilikha ng pro-Sara Duterte at anti-Marcos narratives, pero ito ba'y simpleng suporta lang o may mas malalim pang dahilan? Ayon sa mga eksperto, ang ganitong klaseng operasyon ay hindi basta-basta nangyayari nang walang nagpupondo o sumusuporta mula sa likod. At kung totoo ito, sino ang may pinakamalaking pakinabang sa pagkakaroon ng isang pro-China na leader sa gobyerno ng Pilipinas? Ang malaking tanong, ano ang susunod na mangyayari? Sa ngayon, 24 sa 107 na identified Chinese Link accounts pa lang ang natanggal ng X. Pero ayon kay Balbetina, marami pang natitirang aktibo at patuloy na lumalabag sa patakaran ng platform. Dahil sa impormasyong ito, ang tanong ngayon ay, magsisimula ba ng masusing investigasyon ng gobyerno o mananatiling tahimik ang kinaukulan? Habang hindi pa natin nakikita ang buong katotohanan, isang bagay lang ang malinaw. Hindi pa natin kayang ipikit ang ating mga mata sa banta ng dayuhang impluensya sa ating bansa. Kaya ikaw, ano ang palagay mo? Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoon Diyos.
1:8 verse 32, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sa gitna ng mga kasinungalingan at panininlang sa mundo, ang ating Panginoon Jesus lamang ang tunay na katotohanan. Maraming tao ang nahuhulog sa disinformation at propaganda. Pero sinabi ng ating Panginoon Kristo na ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Hindi ang opinyon ng tao, hindi ang mga baluktot na agenda, kundi ang kanyang salita. Sa panahon ngayon, madali tayong madala ng mga peking balita at panininlang ng mundo. Pero bilang mga tagasunod ng ating Panginoon Kristo, tinawag tayo upang maging mapanuri, manindigan sa katotohanan, at huwag hayaan ang kasinungalingan na umiral sa ating mga puso at isipan. Tulad ng sinabi ng ating Panginoon Jesus sa 1:14 verse 6, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay." Kung ang ating Panginoon Jesus ang ating Panginoon, siya rin ang ating gabay sa pag-unawa kung ano ang totoo at kung ano ang hindi. Sa gitna ng mga kontrobersiya at panininlang, lumapit tayo sa ating Panginoon Kristo, manalangin at magtiwala sa Kanya upang makita natin ang tunay na liwanag. At ito ang mga tanong para sa ating pagninilay. Ang impormasyong pinaniniwalaan ko ba ay umaayon sa katotohanan ni Kristo? Sa gitna ng mga maling impormasyon sa mundo, paano kung maipapahayag ang katotohanan na mula kay Jesus? Sa aking mga salita at kilos, na ipapakita ko ba na si Kristo ang aking tunay na gabay? Purihin ang ating Panginoon Diyos